Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Administrasyong Marcos paiigtingin ang suporta para sa mga manggagawa sa gitna ng epekto ng sitwasyon sa Middle East. Pilipinas nagtitiwalang makukumpleto ng ASEAN at China ang binubuong Code of Conduct sa South China Sea. Toyota Motor Philippines at luxury brand nitong Lexus Philippines magsisilbing transportation partners para sa mga event sa ASEAN 2026. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Tiniyak ng Department of Economy, Planning and Development or DepDev na patuloy ang pagsuporta at pagprotekta ng Administrasyong Marcos sa mga manggagawa, lalo na sa mga nawalan ng trabaho dahil sa sitwasyon sa Middle East. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, sinusuportahan ng gobyerno ang mga overseas Filipino workers sa ilalim ng Uplift or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Maaari silang makatanggap ng welfare at legal assistance at iba pang tulong sa pamamagitan ng Assistance to Nationals Program ng Department of Foreign Affairs. Nag-aalok din ang gobyerno ng job skills matching, reskilling at iba pang uri ng suporta sa kanilang pag-uwi sa bansa. Mahigit 8,100 na OFW na apektado ng gulo sa Middle East ang naiuwi na sa bansa sa pangunguna ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Giit ni Balisacan, pursigido ang gobyerno na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW sa Middle East. Samantala, patuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga negosyo at serbisyo na apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang input. Halimbawa nito ang fuel subsidy at service contracting para sa mga magsasaka, mangingisda at tsuper at pagbibigay ng temporary grace period para sa pagbabayad ng loan. Ayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 63.3% ang labor force participation rate ngayong Marso mula 62.9% noong Marso 2025. Katumbas ito ng 51.65 milyon na Pilipinong manggagawa na edad 15 pataas. Umabot naman sa 5% ang unemployment rate noong Marso o katumbas ng 2.58 milyon na Pilipino. Nasa 49.07 milyon naman ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho habang nasa 95% ang employment rate. Bumaba naman ang underemployment sa 12.3% ngayong Marso mula 13.4% noong isang taon. Nagtitiwala ang Pilipinas sa mabilis na progreso ng pagbubuo ng Code of Conduct sa South China Sea sa gitna ng pagsusulong ng kooperasyon at seguridad sa enerhiya bilang host ng 2026 ASEAN Summit na gaganapin ngayong linggo sa Cebu. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, tuloy-tuloy ang dialogo ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations at ng China para makumpleto ang kasunduan. Binigyang diin ni Imperial na isinusulong na gawing regular ang negosasyon ng mga kalahok ng bansa. Iginiit ng Pilipinas ang agarang pagkumpleto sa Code of Conduct dahil sa mas malalaking hamon sa rehiyon na kailangang pag-usapan sa ASEAN Summit tulad ng energy security at kooperasyon para sa disaster resilience. Inaasahang pag-uusapan din ang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa tensyon sa Middle East. Layunin ng Code of Conduct na binuo simula noong 2002 na magtakda ng mga patakaran para maiwasan ang tensyon dulot ng pag-aangkin ng teritoryo sa South China Sea na unang hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lider ng ASEAN na bilisan ang pagpapatupad ng kasunduan.
Magsisilbing transportation support ang Toyota Motor Philippines at ang luxury brand nitong Lexus Philippines para sa mga event ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN sa bansa. Sinabi ng Toyota na mga hybrid electric vehicle gaya ng Lexus LS500 at LM350 ang gagamitin para sa mga heads of state at official delegates, habang shuttle van service naman para sa mga working members ng ASEAN Business Advisory Council. Magbibigay ng serbisyo ang mga kumpanya sa iba't ibang lokasyon na paggaganapan ng mga ASEAN event kasama ang Manila at Cebu upang bigyang diin ang sustainability at innovation. Ayon kay Toyota Motor Philippines President Masando Hashimoto, nais nilang magkaroon ng ligtas na biyahe para sa mga dadalo sa event at maipakita ang kanilang pagsusumikap na maitaguyod ang bansa. Ang partisipasyon ng Toyota at Lexus ay bahagi ng ASEAN 2026 Corporate Citizenship Program kung saan kabilang ang mga pribadong sektor sa pagpapaunlad ng pagdaraos ng 48th at 49th ASEAN Summit. At sa balitang pangkalakalan, inulunsad ng Department of Labor and Employment ang isang seaweed farming project sa General MacArthur sa Eastern Samar. Layunin nito na palakasin ang lokal na industriya ng seaweed sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang materyales at kagamitan sa mga benepisyaryo. Sa ilalim ng pinangalan ng Sustainable Seaweed Farming, a Community Livelihood Demo Project, umabot sa mahigit 836,000 ang kabuuang halaga ng mga naipamigay sa mga miyembro ng Vegan Integrated Farmers Association Incorporated. Kabilang sa mga naipamahagi ay ang motorized at woodle paddle bangkas na magagamit sa pagpapalaki, pag-aani at kabuuang produksyon ng mga seaweed. Ayon kay Labor Department Eastern Samar Field Office Officer in Charge Salvacion Yepes, makakatulong ang mga ito na mapatatag ang kabuhayan sa lugar at susuporta sa misyon ng kaunlaran at food security. Samantala, nagsagawa ang Department of Agrarian Reform kasama ang Department of Science and Technology Region 11 ng hands-on training sa paggawa ng banana chip sa Davao del Norte. Bahagi ito ng Support to Livelihood Development Program ng DAR para hikayatin ang mga agrarian reform beneficiaries organizations na hindi lamang magbenta ng raw products kundi pumasok din sa value-added processing. Pinangunahan ang training ni Registered Nutritionist and Dietitian at Professional Food Technologist Robelin Pulido, kung saan ibinahagi niya ang mga praktikal na kaalaman upang makagawa ng dekalidad na produkto. Sa pagsasanay, natutunan ng mga kasapi ng Mindanao Banana Growers Development Cooperative ang wastong proseso ng paggawa ng banana chips, food safety at packaging na papasa sa pamantayan ng merkado. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, patunay ang training na mahalaga ang pagtutulungan ng mga ehensya upang matiyak na umuunlad at kumikita ang mga organisasyon ng magsasaka. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.